Good morning. At narito na naman tayo sa kusina para maglaro ng ating tanghalian. Ang ating menu ngayong araw na ito ay gisadong tugi at daing na bangos. Ang mahirap lang ito pero masarap at mayaman sa gulay. Ang ating gisadong tugi, bali 8 klaseng gulay ito. Ito, may repolyo, may pitsay, may carrots, may bagyo beans, celery, onions, garlic, tugi. At igigisa naman natin siya sa pork at tukwa. At lalagyan natin ng mamasita o stir sauce. At laging nandito present sa atin ang silver swan soy sauce. Habang sinasangkot siya natin ng ating pork, lalagyan natin ng kaunting soy sauce para maganda ang kulay at ground pepper. Ayan. Iyan ang mga panangkap natin at hindi pala natin masasabing pang mahirap itong ulam na ito kasi hindi kaya ng mahirap ito. Maraming klase. Maraming klaseng gulay, bali 8 klase. Kaya hindi natin matatawag pang mahirap ito. Kasi pag mahirap, 1 o 2 klaseng gulay lang, yun lang. Ayan, punta na tayo sa kusina. Yung ating bangos. Sabi ko nga sa inyo, pag nagpiprito tayo ay laging nauuna ang kaliskis. Ayan. At yung masarap niya, yung tinagtad na bawang, habang piniprito mo, nakataob siya sa bawang mamaya. Yung ating gisado ay unahin natin ang garlic. Saliwa. Nagahalo tayo pagpalitan natin ng kawali. Ang ating tugi, kung gusto mong gisado lang na plain lang ay lalagyan mo ng sabaw, okay, wala ng tuyo yung pag walang sabaw kasi mag-ano ang kulay. Kung nilagyan mo ng tubig, walang tuyo at walang oyster sauce. Ngayon, pag dry lang ang style mo, pwede mo lagyan ng ganyan. At isunod mo yung celery, pork, pinagsabay mo na yung pork at celery. Pagpapalambot mo ng pork kasi medyo, medyo hindi pwedeng kunin mong walang sabaw ang pork. Lagyan mo konting tubig. Istimitin mo, madadry man yung
tubig, malambot na yung baboy yan. Kalahating maglang na tubig para pampalambot lang sa baboy. Maiiga man yung tubig na nilagay natin na yan, malambot na yung baboy. Bago natin nilagay yung mga gulay ay walang sabaw. Para magkalasi yung baboy, lagyan natin ng kaunting asin. Kaunti lang kasi may soy sauce, may magic sarap, baka umalat naman. ...20 to 25 minutes, luto yung ating gulay. Ayan. Lagyan na natin kaunting soy sauce at paubos na yung tubig at lalambot na rin yung ating baboy. Isang kutsarang ano lang yung ating soy sauce para hindi masyadong maitim. Okay, takpan natin yung ating daing na bangos. Yan, pumuputok-putok na. Yun lang, pag naprito na ng daing na bangos ay pumuputok talaga yan. Hindi maiwasan na hindi puputok. Ayan na. Ibig sabihin, tuyo na yung tubig. Oh. Bumubula-bula na. Ayan na, ganda na ng kulay. Lamot na yung baboy. Okay. Ilagay na natin yung parting matitigas na gulay. Tulad ng carrots, bagu beans, ayan. Takpan muna natin para lumamot muli yung mga matitigas na gulay. Ito, babalik na rin na natin ang daing na bangos natin. Kaya lang, ready ang pantakip natin dahil puputok yan. Ganyan. Ngayon, sa mga hindi pa masyadong marunong, pag kayo babaliktad ng piniprito yung tumatalsik, huwag niyong kakalimutan ang kalan. Ayaw mong talsikan, ayaw mong manok, patayin mo muna saglit. Mga 10 seconds. Para hindi masyadong mainit na mainit. Para pag binaliktad mo, hindi ka tatalsikan. Ganon ang technique lang. Mga tumatalsik na piniprito, patayin mo muna yung apoy. Ayan. Hindi na sumisirit. Pwede mo nang baliktarin siya. Yan. Pag sumalsik naman, may nakaredy kang pantakip. Yan. Para hindi tatama sa yung mantika. Yan. Saglit lang naman yung pagbaliktad mo at saka lang yung tatalsik. 5 seconds, alisin mo ng takip. Wala na, hindi natatalsik ng malakas yan. Hindi natatalsik ng malakas. Sa umpisa lang yan. O ito naman, nahalo na natin. Yan na, halos tuyo na. Ilalagay na natin ang mga gulay. Ayan. Haluin natin. At iba patong natin ito kasi mausukan lang itong ating
toge, luto na. Ayan. Tamutakpan ulit. Ayan. Ayan ang ating bangus, malapit na. Isang baliktaran ang pag nagpiprito ka ng mga tumatalsik, isang baliktaran lang. Huwag mong ulit-ulitin ang baliktad para hindi ka matatalsikan. Okay, lagyan na natin ang mga panangkap ito bago natin haluin. Black pepper. Magic sarap. Ito na nga. Yung ating stir fries. Stir fries. Nilahat ko na kasi marami yung gulay natin para malasa. Okay, at saka natin hahaluin ngayon. At saka natin ipatong ang tukwa, isang baliktaran lang sa kanya mamaya ay okay na. Okay. Last, halo. Ayan. Diba? Sarap na ng hitsura ng ating gisadong tubig. Ayan, nagkaroon ng katas. Kasi yung gulay, magsasabaw ang gulay, magkakatubig. Ayan, nagkaroon ng tubig. Kasi yung gulay, magkakatas yan ng tubig. Kaya kahit hindi mo nalagyan ng tubig, magkakaroon ng katas. Tama-tama lang ang alat. Manamis-namis na kaunti sa oyster sauce. Okay, tapos na yung ating daing na bangus. Ayan. Tapos na rin yung ating ganda ng kulay ng ating gisadong tugi. Okay, doon na tayo sa dining. Ayan.
Ito na ang ating finished product. Nakita nyo naman yung ating daing na bangus. Sarap ng taba na maitim-itim na yan. Ang masarap sa daing. Ayan, taba na yan. Ayan, Wow, sarap ng taba ng daing na bangus. Ito naman yung ating gisadong tugi. Ang masarap din yung gulay, mga half-cook na gulay. Malutong. Siya nga pala yung nagigisa ng tugi na katulad nito. Gusto mo maging lumpiang prito, ito, pwede na ito pero mayroon pa na additional ito kung gusto mo. Lagyan mo ng singkamas or kamote. Yan. Pwede mo nang iprito. Pero kung wala, kahit ito ganito, pwede mo na iprito. Pero kung masarap, na gusto mo masarap, singkamas man or kamote. Yan. Bawat balot mo, mayroon isang hiblang kamote o kaya singkamas. Masarap yan sa lumpiang prito. Match na match ang laban ng ulam na ganito. May prito at saka gulay. Kahit hindi ka na magkanin. Ang mga diabetic, pwede na ito. Hindi ka na magkakanin. Total, maraming klaseng gulay ito. 8 klaseng gulay. Daing na lang at saka gulay. Makakaraos ka na. Hindi tataas yung blood sugar mo kasi wala kang kanin. Na. Kahit yung tugi, malutong-lutong pa. Yung tuko naman at nilalagay natin sa huli, para yung pagka-fried niya, medyo tostado pa, hindi lamog. Yun. Hindi siya lamog. Ayan. Napasarap ng kain ko. Okay. Maraming salamat muli sa akin mga subaybay dyan. Lalong-lalo na sa mga nag-aaral magluto, ay napakasimple lang ito, ay lutong bahay. Sabi ko nga sa inyo, hindi rin matatawag na lutong pang mahirap ito dahil pag bumili ka sa palengke ng bawat isang klaseng gulay ay napakamahal ng gulay. Kaya bago mo ma-produce itong 8 klaseng gulay na ito, medyo mabigat na sa bulsa. Lalo na pag per kilong kinuha mo. Okay lang, pag sa talipapa, ayan binibilhan ko, tingi-tingi, makakakuha ka. Pero pag sa grocery, kilo by kilo. Okay, maraming salamat ulit sa inyo. Sundan na lang natin step by step ang gawa ni Mang Leo. Mayroon ka ng kaalaman. Huwag natin kalimutan pindutin ang ating subscribe button at like. Maraming salamat muli. Bukas ulit tayo.